Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, narito muna ang mga napili nating komento patungkol yan sa naging previous update natin. Una komento mula ito kay Ban849. Sabi niya, wow, grabe, mahigit 1 year pagtatyaga sa panliligaw ni Paolo Miss Dries. Ganyan ang boy. Gagawin lahat mapasakin ka lang. Hi, sa kaka-inlove. Super ganda ang istorya ng Kim Pao. Kaya happy tayo mga fans sa kanila. Kaya ang daming naiinggit at mga basher pa. God bless everyone. Maraming salamat sa komento, Ban849. Yes, grabe nga no. 1 year yung pagtsatsagang manligaw ng management kay Chinita Princess para kay Paolo Abilino. Kasi alam mo mga Kimpaw, sobrang tiyaga talaga ng management sa pag-antay sa oopo ni Chinita Princess. Hindi talaga sila sumuko mga kakimpaw ha. Talagang inantay nila yung matamis na oo ni Kim Chu. Tapos, doon na nabuo yung Kimpaw na tambalan. E di sana kung hindi po tinanggap ni Kim Chu yun, e di wala tayong Kimpaw ngayon na kinababaliwan, di ba mga kakimpaw? Kaya thankful talaga tayo kay Kim Chu. Kasi si Paolo, matagal niya na pong gustong makapareha at makatambal si Chinita Princess. So maraming salamat sa komento, Ban849. God bless, mag-iingat ka lagi. At ang pangalawang komento mula naman kay Rosemary Diano. Sabi niya, Miss Dries, pinili din ni Pao na maging leading lady niya si Kim kasi nung one of the interviews nila, sabi ni Pao, nung nakita daw niya yung listahan ng mga leading ladies, isa daw ang pangalan ni Kim sa pinagpipilian at tinanong pa niya, sigurado ba kayo dito? Si Kim Chu, kaya niya ba to? At sabi naman daw, kaya. So I assume pinili niya si Kim kasi sabi niya, may iba pa daw na pinagpipilian. At sabi ni Kim, in her another interview, 1.5 month niyang pinag-isipan kung tatanggapin niya ang role. Maraming salamat sa komento, Ma'am Rosemary Diano. Grabe nga po, no? Talagang destiny na yung kumikilos for Kim and Paolo para po sila ay magkalapit na dalawa, no? Talagang tadhana na po mga Kimpaw ang kumilos sa kanilang dalawa, no? Kasi biruin nyo yon 15 years na nasa maling tao. Ilang years? 11 years ba? Or ilang taon? So, ilang taong nasa maling tao si Chinita Princess, 'di ba? And ilang taon na nag-adjust si Paolo Abilino para mapalapit kay Kim Chu. Napakatagal ng sakripisyo niya. Kaya eto na talaga yung point na inaasam-asam ni Paolo Abilino. Kaya hindi niya na po talaga papakawala ng isang Chinita Princess. Kasi ang tagal niya tong inantay, mga kakimpaw. Kaya ang gando na lamang po yung pag-iingat ni Paolo kay Kim Chu na syempre ayaw pahawakan sa iba, no? And may silusan talagang nagaganap. Ganyan po talaga pag pinagkakaila, pinagdadamot ang isang Kim Chu. So maraming salamat sa mga komento po ninyo. God bless. Huwag kayong magsasawa. Mag-iingat kayo palagi. So yun na nga, pag-usapan na natin ang tungkol sa update natin sa hapong ito. So unahin natin ang kaganapan sa taping po ng The Alibay. Dito po yan sa Cebu. So eto mga kakimpaw, meron tayong nasagap na video dito po sa Facebook na kung saan eto nga po yung suot ni Chinita Princess sa taping niya. Ngayong araw po yan mga kakimpaw. So naka-backless po siya ng parang maroon, tapos naka-maiksi siya ng short dito. Super sexy ng isang Chinita Princess. At eto pa yung nakita natin, no? Antok na antok ang isang Kim Chu dito. Ayan po, oh. Nakabag pa nga siya dyan. Dala-dala niya yung bag.
na di ko alam kung Ratan ba yan mga kakimpaw. Tapos si Paulo nandyan po sa kanyang unahan. Tapos yung hikab ni Kim Chu, saktong nakuhanan dito mga kakimpaw sa picture oh. So talagang inantok siya. Siguro maaga po yung kanyang call time. Kaya syempre inaantok ang isang Chinita Princess. So yan lang muna yung maipapakita ko sa inyo sa update na to. At eto pa mga kakimpaw, meron tayong nabasa tungkol sa silosan serye na yan na nangyari po sa airport. Sabi nga dito ng isang account to, sabi nila, minsan sa isang interview, hindi daw sila siloso at silosa. Pero sa totoo lang, may pagkasiloso din pala. Syempre okay lang yon, ganoon naman talaga kapag totoong umiibig. Kapag naramdaman mo, di mo na mapipigilan. Pero syempre, nandun pa rin yung pagrespeto o paggalang. Alam naman natin na sila pareho, parehong mabait at humble. Kaya they really adjust sa isa't isa. Yan ang tunay na pagmamahalan. Yes, okay lang naman magselos eh. Kasi pag may selosan, syempre, may pagmamahalan yan. Kalakip na ng pagmamahal ang selosan. Pero syempre, wag yung sobra. Next topic naman mga kakimpaw, pag-usapan natin itong binahagi pong picture ng page na Kimpaw Kilig Overload. Credit po sa post mo. Ito po ay tungkol sa ina po ni Jay. So, nakuha yung atensyon ko dito sa caption, oh. Sabi dito sa caption ng picture, hindi naman talaga sure kung sila na rin ba ni Kim Chu. Parang walang interes si Paulo. Sinasabayan lang kasikatan ni Kim. So, sinong nagsabi nito? Yung ina po ba nitong si Jay? Kasi base lang naman sa picture, itong sinasabi ko, binasa ko lang naman po mga kakimpaw itong nasa picture. And since ito nga po pinost ng isang Kimpaw page dito po sa Facebook, umani ito ng samot-saring reaction mula po yan syempre sa mga Kimpaw fans. And ito po yung ilang mga komento nila mula kay Ma'am Evelyn. Huwag nang makisawsaw, ayaw naman talaga ni Paulo sa maarte katulad ng anak mo. Matagal ng type ni Paulo si Kim Chu. Naasar ka lang dahil mas mahal ni Paulo si Kim. Nasa kanya na ang lahat, saan pa kayo? Move on na nga, or move on na mga bashers. Manahimik na kayo. So, na-hurt lang ako mga kakimpaw. Kung totoo man nga to ha, disclaimer, kung totoo man nga po itong sinabi ha, na-hurt lang ako doon sa part na sinasabayan lang daw ni Paulo yung kasikatan ni Kim Chu, na which is mali. Hindi po yun totoo mga kakimpaw. Si Paulo na po ang nagsabi na hindi siya taong mapagkunwari, na gagawin ang lahat para mahook. 'Di ba? Hindi po siya ganun. Katunayan yan, ayaw niya nga po sa love team kasi nga, masyadong pinipeke, 'di ba? Yung kailangan mong magpaka-sweet kahit hindi mo naman nararamdaman 'yun sa inyong dalawa, 'di ba? And tingin niyo makakatagal si Paula Abilino ng ganong setup, gayong ayaw niya nga pong manloko. So kung totoo man nga to mga kimpawa, kung totoo man nga po to ha, ang akin lang bakit may pangingialam pa, 'di ba? Hayaan na natin si Kim and Paulo Abilino. Kasi silang dalawa po ang nagkakaintindihan. Kasi lumalabas po na parang bitter kayo para po sa anak nyo, di ba? Ito ay kung totoo man nga na sinabi niya po yan mga kakimpaw. Tsaka isa pa mga kakimpaw, wag tayong magpo-focus sa mga negative na word na binabato kay Kim and Paulo Abilino. Mag-focus tayo sa nakikita po natin or sa pinapakita mismo ni Kim and Paulo kasi yun po ang totoo. So anong masasabi niyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.